Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ako po si Mario, 40 anyos, at nagtatrabaho bilang factory worker dito sa Pasig. Pero kasalukuyan akong nakatira sa Taytay, Rizal, at madalas kong napapakinggan ang programa ninyo dahil ito ang pinakikinggan ng karamihan sa mga kasamahan ko. Kaya heto, naisipan kong ibahagi ang aking sulat na alam kong kapupulutan ng aral, Papa Dudut. Kaya ako sumulat dahil may problema ako sa aking asawang si Rosa. Mahal ko siya, pero dahil sa pagkalulong niya sa sugal, kaya nasisira ang relasyon namin. Napabayaan na kasi ni Rosa ang obligasyon niya sa akin bilang asawa at bilang ina sa anak naming si Joy. Papa Dudut, hindi mamamatay ang anak namin kung hindi dahil sa bisyo at kapabayaan niya. Mario, anak, huwag ka nang umiyak. Kailangan mong tanggapin na patay na ang anak mo. Kagustuhan niya ng Diyos. Wala tayong magagawa. Pag-aalo sa akin ng aking ama. Kasalanan ko, tay, kasalanan ko. Kung bakit namatay si Joy, hindi siya mamamatay kung naagapan lang ang sakit niya. Hindi ako nakabili ng mga gamot niya dahil wala akong pera, tay. Hindi mamamatay si Joy kung nakapag-ipon lang ako ng pera. Wika ko na may halong paninisi noon sa aking sarili. Agad namang sumagot noon si Tatang sa sinabi ko. Huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo kung tutuusin. Hindi ka naman nagpabaya sa tungkulin mo bilang ama. Yung asawa mong si Rosa ang may kasalanan. Pabaya kasi siyang ina. Hindi niya iniipon. Yung mga ibinibigay mong pera sa kanya, inuubos lang niya sa pagsusugal. Mario, anak, mahal mo pa ba si Rosa, ha? Usisa pa niya sa akin. Tumango lamang ako bilang sagot sa kanya. Napailing naman si Tatang sa sinabi ko. Halata sa kanya noon ang labis na disappointment. Sa kabila ng lahat ay siya pa rin ang mahal mo. Sa kabila ng mga paghihirap mo, sa kabila ng mga pagkukulang niya sa iyo, mahal mo pa rin siya? Tanong pa niya sa akin. Ewan ko po, tay, anong magagawa ko kung hindi ko magawang hiwalayan si Rosa sa kabila ng lahat. Yun na lamang ang sagot ko sa kanya. Samantala, dumating noon si inay galing sa kanyang mga kaibigan para humingi ng abuloy. Agad niyang ibinigay sa akin ang PHP 500 na nakolekta niya mula sa mga ito. O naririto na ba yung magaling na asawa ng anak mo, ha? Tutol ni inay patungkol kay Rosa. Ayun, hindi pa umuwi si Rosa hanggang ngayon. Sagot ni Tatang sa kanya. Tulad ni Tatang ay sobrang disappointed din si inay kay Rosa. Ay nako, yan talagang babaeng yan. Sigurado nasa sugalan na naman yan. Walang silbi, hindi niya maitago ang pagkadismaya sa aking asawa. Inay, wag na po nating ganyanin si Rosa. Sinikap ko pa rin ipagtanggol noon ang aking asawa. Kahit na aminado akong tama sila at ipinagtatanggol mo pa ang kabuktutan ng asawa mo. Yan kasi ang hirap sa iyo, Mario. Kinukonsenti mo yang si Rosa. Kung gamitan mo na kaya ng lakas yang babaeng yan. Mario, ikaw ang lalaki. Hindi dapat ikaw ang naaapi. Naiinis na sabi sa akin ang aking ina. Alam mo, napapaisip talaga ako kung mahal ba talaga ni Rosa si Mario o hindi, dahil palagi na lang siyang walang panahon sa anak natin. Tingnan mo, noong nasa ospital si Joy, nakita ba natin ang anino ni Rosa? Hindi, mas inuna pa niya ang sugalan, ang sabi ni Tatang sa aking ina. Samantala ay huminga naman ng malalim si inay bago niya ako sinserinong kinausap. Mario, anak, sa totoo lang, nagtitimpi lang ako. Diyan sa asawa mo. Walang kwentang ina. Kung ako sa'yo,
Hiwalayan mo na yan si Rosa, pag-uudyok niya sa akin. Sumigaw naman si Tatang. Tama ang nanay mo, hiwalayan mo na si Rosa, hindi siya ang nararapat na babae para sa'yo. Huminga lamang ako ng malalim bilang sagot ko sa kanila. Teka, huwag mong sabihin sa amin na may bala ka pang pakasalan niyang babaeng yan? Tanong sa akin ni Inay. Na para bang sisigawan niya ako ng tanga kapag sinabi kong pakakasalan ko pa rin si Rosa. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Rosa at tulad ng aking inaasahan. Galing siya sa sugalan malapit sa bahay namin. Naglong lang kami ng mga kumari ko. Tapos napainom lang ng kaunti pagmamalaki pa niya sa akin. Napapadalas na. Yang pagsusugal mo, Rosa, hindi na maganda ito. Concern kong wika sa kanya. Agad naman akong kinontra ni Rosa. Teka, ano bang masama kung magsugal ako? Wala na akong karapatan. Magpakasaya ha. Depensa niya sa kanyang bisyo. Pero maraming nasasayang na pera dahil diyan sa bisyo mo, sabi ko sa kanya. Pero sa halip na sagutin ako, ay dumukot siya ng pera sa kanyang bulsa at ibinigay niya yon sa akin. Oh, ayan na, yung pera para manahimik ka na. Saan galing to? Tanong ko sa kanya. Habang binibilang ko ang pera, nasa PHP 3,000 din yon. Napalanunan ko yan kanina. Ayan, may pera ka na ulit. Kaya tigilan mo na yan. Kakadaldal mo, sagot niya sa akin. Mukhang pera. Narinig ko yon kahit napabulong. Kanyang sinabi yon pero hindi ko na siya pinatulan pa. O inay, tatay, nandito na pala kayo. Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo dito? Sarkastikong wika ni Rosa. Sa mga magulang ko na noon ay bumisita lamang sa akin. Nag-init naman ang ulo ni Tatang dahil sa pabalang na sagot ni Rosa. Isarado mo yang bibig mo, Rosa. Baka palayasin ka namin. Dito sa bahay ninyo. Banta pa niya sa manugang. Anong palayasin? Bakit? Sa inyo ba tong bahay? Hindi naman, di ba? At saka, bakit ba kayo nakikialam? Sa buhay namin ni Mario, may sariling pamilya na ang anak ninyo. Kaya huwag na kayong makialam. Kontra naman ni Rosa. Aba, walang hiya kang babae ka. Nagiinit noon ang ulo ni Inay. Inay, tatay, pakiusap. Tama na po, pigil ko noon sa aking mga magulang. Pagkatapos ay muli akong bumaling sa aking asawa. Rosa, sige na, pumunta ka na sa kwarto, magpahinga ka na, utos ko, Papa Dudut. Hindi naging gusto ng mga magulang ko ang pag-uugali ni Rosa. Pero sa kabila noon ay pinagtatanggol ko ang asawa ko sa kanila. Hindi ko pinakinggan ang mga magulang ko at patuloy kong minahal si Rosa. Samantala, nagpatuloy si Rosa sa kanyang bisyo at dahil doon ay madalas kaming mag-away na dalawa dahil sinusundo ko siya mismo sa sugalan. Alam mo Mario, nakakainis ka na talaga. Reklamo ni Rosa sa akin. Ako rin Rosa, naiinis na rin ako sa'yo. Bakit ba hindi mo mapigilan? Yang pagsusugal mo ha? Hindi ka ba makatiis na hindi ka nakakalsugal? Galit na tanong ko sa kanya noon. Huwag mong ipagkait sa akin yung perang pinagpaguran mo dahil kakarampot lang yan. At saka, kaya ako nagsusugal para magkaroon ako ng extra income Mario. Sa totoo lang, hindi ako magsusugal kung malaki ang pera na ibinibigay mo sa akin. Sumbat pa niya sa akin. Agad ko namang siyang sinagot. Yun lang ang nakaya ng kita ko. At saka pwede ba? Huwag mong ikatwiran sa akin na kaya ka nagsusugal para magkaroon ka ng extra income. Kung extra income pala ang hanap mo, bakit hindi ka rin magtrabaho o magnegosyo? Alam mo, imbes na pinagsusugal mo lang, yung perang ibinibigay ko sa'yo, bakit hindi mo na lang inenegosyo ha?
Para naman magkaroon ng saysay, ang ibinibigay ko sa iyong pera, suhestyon ko pa sa kanya. Kung ganun pala, na sinusumbatan mo ako sa mga perang ibinibigay mo. Sige, magtatrabaho ako. Pero kapag kumita na ako ng pera, wag mo na akong pipigilan sa gusto kong gawin. Pagbabanta niya sa akin. Rosa, magkatapatan nga tayo. Ano bang meron? Diyan sa pagsusugal mo. At hindi mo mahinto ha. Alam mo, dahil diyan sa pagsusugal mo, napabayaan mo na ang obligasyon mo bilang asawa sa akin at ina sa mga anak mo. Tingnan mo, yung nangyari kay Joy, namatay siya dahil sa kapabayaan mo. Paninisi ko pa sa kanya. Huwag mo ngang isisi sa akin yung pagkamatay ni Joy. Una sa lahat, hindi mamamatay ang anak natin kung may perang ibinigay ka sa akin na pampagagamot. Ibinabalik niya sa akin ang sisi. Ngunit agad ko yung kinontra. May ibinigay naman ako sa iyo ng pera, di ba? Pero ano ang ginawa mo? Nilulustay mo lang sa pagsusugal. Kaya tuloy. Wala kang naipon sa oras na kailangan natin ng pera. Wala kang madukot at saka ni minsan hindi ko nakitang inalagaan mo si Joy noong may sakit siya dahil palagi kang wala sa bahay. Nasa labas ka palagi at nagsusugal. Kung tutuusin, Rosa, ikaw talagang may kasalanan kaya nagkakaganito ang buhay natin. Alam mo Mario, puno na rin ako sa iyo. Bakit masyado kang pakialamero? Kayo na mga magulang mo at saka ang ayaw ko sa iyo. Nagpapadikta ka sa mga magulang mo. Medyo paglihis niya ng usapan. Hindi natin pinag-uusapan ang mga magulang ko. Ang pinag-uusapan natin, yung pagkakalulong mo sa sugal, ngunit pinagdidiinan pa rin ni Rosa ang kanyang punto. Mario, ayaw ko nang dinidiktahan ako sa mga gusto kong gawin. Ngayon, kung gusto mo pang tumagal ang relasyon natin, huwag mo akong diktahan at pagsabihan. Ang pagsabihan mo, yung mga magulang mo na huwag silang makialam sa buhay natin. Rosa, ano bang gusto mong gawin ko para tumigil ka na sa pagsusugal? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi ko mapigilan yung pagsusugal. Sa totoo lang, para akong mamamatay kapag hindi ako nakapagsugal. Samantala, sinubukan ni Rosa na maghanap ng trabaho para sustentuhan ang kanyang bisyo, kaso hindi siya pinalad. Kaya sa huli ay umasa siya sa akin at pinasan ko naman ang lahat. Pero hindi natigil ang away namin dahil sa bisyo niya. At umabot na nga kami sa punto ng hiwalayan. Pero dahil sa mahal ko siya, ay mabilis din kaming nagkabalikan. Pero papadudot, kahit na anong gawin ko, ay hindi talaga matigil-tigil sa pagsusugal ang aking asawa. Kaya madalas ay nag-aaway pa rin kami sa pera. Heto lang ang kinita mo, kumpronta sa akin ni Rosa. Pagka-uwi ko galing sa trabaho. Araw kasi ng sweldo noon, kaya nakabang siya sa akin. Ano pa ang akala mo? Yun naman talaga ang binibigay ko sa iyo, di ba? Ang sabi ko sa kanya. Tulibo, sa palagay mo, hanggang kailan naabot to? Sa pagkain pa lang natin. Kulang na. Reklamo niya sa akin. Nagre-reklamo ka pa dyan. Kung inipon mo sana yung mga ibinibigay ko sa iyo na pera at hindi mo pinangsusugal, di sana hindi ka nagkakaproblema diyan. Ang sabi ko sa kanya. Ayan ka na naman. Tumigil na ako sa pagsusugal. Pagsisinungaling niya sa akin. Huwag ka nang magsinungaling. Alam ko Rosa na hindi ka pa rin tumitigil sa pagsusugal. Pagbubuking ko naman sa kanya. May mga nagkukwento kasi sa akin, Papa Dudut, na kapag nasa trabaho pa rin ako, ay sumasaglit pa rin si Rosa sa mga amiga niya para magtungits. Minsan sa loob pa ng bahay namin mismo sila nagsusugal. Kung may trabaho lang kasi ako, bulong niya habang nakasimangot. Narinig ko naman yon. Kaya agad ko siyang binara. Kunwari ka pa,
Hindi ka naman naghahanap ng trabaho. Gusto mo lang umasa sa akin? Anong mga pinagsasasabi mo dyan? Sa totoo lang, ayaw ko na ring umasa sa'yo dahil mayabang ka. Nagkaroon ka lang ng pera. Ganyan ka na. Wika ng asawa ko sa akin. Para tuloy lumalabas na siya pa ang biktima. Yan din kasi, ang hirap sa'yo. Wala kang ginawa, kundi ang magsugal. Nang magsugal, imbes na makatulong ka sa akin, lalo ka pang nagiging pabigat. Real talk ko sa kanya. Kung pabigat lang pala ako sa'yo, di sige, magkanya-kanya na lang tayo, sabi pa niya sa akin. Sige, magkanya-kanya na lang tayo, dahil pagod na rin ako sa'yo. Dahil sa'yo, kaya tuloy. Pati ako nadadamay sa kamalasan mo, pagsang-ayon ko. Ako pa ngayon ang malas? Oy, Mario, simula nung nagsama tayo, hindi naging maginhawa. Ang buhay ko sa'yo, hirit niya pa sa akin. Paano hindi magiging maginhawa? Sugarol ka, yun naman ang balik ko sa kanya. Hindi naman kasi, naging maayos ang buhay ko sa'yo. At saka, sinisi mo yung pagiging sugarol ko. Kung tutuusin, naging sugarol ako nang dahil sa'yo. Natuto akong magsugal dahil wala kang maipakain sa akin. Hindi mo nasusunod ang mga pangangailangan ko dahil sa wala akong trabaho. Kaya wala akong mapagpilian kundi ang sumugal para lumaki. Yung ibinibigay mo sa akin, nakakarampot lang dahil sa sinabi niyang yon. Lumalabas tuloy na ako pa ang may kasalanan. Kaya puro problema ang pagsasama namin. Huwag mong isisi sa akin yan, Rosa. Hindi ka tanga. Alam mong maraming paraan para hindi ako magipit sa pera. Hindi mo na lang iniipon ang perang ibinibigay ko. Sagot ko naman sa kanya. Kung magsalita ka ng ipon, kita mo naman malaki ang gastusin natin sa pagkain at sa pagbabayad pa lang ng kuryente at tubig. Isama mo pa yung pambabayad ng upa. Sa palagay mo, may sosobra doon sa ibinibigay mo? Wala. Tapos, may gana ka pang magsabi sa akin dati na magnegosyo. Wala nga tayong puhunan. Katuwiran pa niya. Nung nanalo ka sa wedding ng 5,000 nung isang buwan, bakit hindi mo yon pinuhunan? Kung ikaw ba naman, hindi mo ba ako nakikita? Sa halip na pinuhunan mo, pinatalo mo lang sa mahjong, muli ko siyang binara. Mario, tama na. Huwag mo na akong pagmukaing masama dahil may pagkukulang ka rin sa akin. Hindi mo rin ako tinutulungan para maiahon ang pagsasama natin. Kaya sige, kung nagsasawa ka na sa akin sa sitwasyon natin, maghiwalay na lang tayo. Pagbabanta pa niya sa akin. Itigil mo lang yang pagsusugal mo at wala na tayong magiging problema, Rosa. Hindi sagot ang paghihiwalay. Giit ko naman sa kanya. Pero nagmatigas si Rosa noon. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya. Sa pagkakataong yon ay muli kaming nagkahiwalay. Umalis si Rosa. Siguro dahil sa napuno na rin siya sa akin. Pero hindi ako nagsisisi kung palagi ko siyang sitahin sa ginagawa niya. Alam niyang mali ang ginagawa niya pero patuloy pa rin siyang nagpapakalunod doon. Hinayaan ko na lamang umalis si Rosa at maghiwalay kaming dalawa dahil baka doon siya magiging masaya. Papa Dudut. Ilang buwan kaming nagkahiwalay ni Rosa at aaminin kong sobra talaga akong nalungkot noon. Kaya nga nung bumalik ulit si Rosa sa bahay ay tinanggap ko ulit siya. Sa kabilang banda ay nangako naman siya sa akin noon na ititigil na ang pagsusugal. Pero tulad ng inaasahan ko ay hindi pa rin siya nagbago. Mas lumala pa nga ang mga pagsubok na dumating sa amin. Una, nawalan ako ng trabaho. Kung kailan kailangan ko ng pera. Mario, anak, huwag kang mag-alala. Malalampasan mo din yung problema mo. Makakahanap ka ulit ng bagong trabaho. Tutulungan ka namin.
ng tatay mo, wika sa akin ni inay. Magalang naman akong tumanggi. Huwag na po inay, nakakahiya na po sa inyo. Marami na po akong utang sa inyo. At saka, ayoko na pong maging pabigat sa inyo. Anak, hindi ka namin kayang tiisin. Ikaw lang ang nag-iisang anak namin. Ayaw naming makita kang naghihirap. Nag-aalalang sabi sa akin ang aking ina. Pero kasi inay, hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko. Nang aluin ako ni inay, iba pa rin talaga ang pagmamahal ng isang magulang. Sige, bumawi ka na lang sa susunod kung magkakapera ka ulit. Saka mo na lang kami bayaran ng tatay mo. Pero sa ngayon, tutulungan ka namin, ang sabi pa niya sa akin. Samantala, nang bumalik ulit si Rosa sa akin, ay akala ko magbabago na siya. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil mas tumindi ang pagkakalulong niya sa pagsusugal. Kung dati, pera lang ang kinukuha niya ng palihim sa wallet ko. Ngayon ay ibinebenta na niya ang mga gamit namin sa bahay. Hanggang isang araw ay nahuli ko siyang dala-dala ang aming rice cooker para ibenta. Magsusugal ka na naman, Rosa? Balak mo bang simutin ang lahat ng gamit natin para lang diyan sa pagsusugal mo? Diretso ko sa kanya. Tingnan mo yung bahay natin. Wala na tayong kagamit-gamit. Yung electric fan, yung TV, ang radyo, yung ref, pati na yung cellphone ko, binenta mo na nang walang paalam sa akin. Pero ano, saan napunta ang pera? Ayun, pinatalo mo lang sa sugal. Sita ko pa sa kanya. Patawarin mo ako, Mario. Gusto ko lang kasing magkapera agad, nasabi niya sa akin. Pero kapag nagkapera ka, pinagsusugal mo lang. Wala ring katapusan ang pagsusugal mo. Alam mo, Rosa, kung gusto mo talagang makatulong sa akin, tigilan mo na yang pagsusugal mo. Walang mabuting maidudulot yan sa atin. Sinisira niya ang relasyon natin. Ang sabi ko pa sa kanya. Anong gagawin natin? Tutungangan na lang ba tayo? Hanggang sa mamatay tayo sa gutom? Wala ka na ngang trabaho, Mario. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo? Ano ang plano mo para sa atin? Nakaramdam ako ng inis sa ikinatwiran niya sa akin na kaya siya nagsusugal para may makain kami. Ikaw? Ano na rin ang plano mo sa buhay mo, ha? Balik na tanong ko sa kanya. Kaya tayo naghihirap dahil sa'yo. Nagdadala ng malas. Sa atin ang pagsusugal mo, Rosa. Naman, kailan ka ba magigising? Diyan sa kalokohan mo? Sa totoo lang, pinagsisisihan ko na kung bakit hindi ko napigilan ang pagsusugal mo dati. Ayan tuloy, nalulung ka na, Rosa. Hindi ka na ba talaga magbabago? Hindi naman nakaimik si Rosa. Halatang tinamaan kasi siya sa mga sinabi ko. Mahal kita, Rosa, kaya hanggat maaari, ayaw kong masira ang buhay mo at ang buhay nating lahat. Ang dahilan lang ay sugal. Pakiusap naman. Tulungan mo naman ang sarili mo. Magbago ka na kung mahal mo pa ako. Titigil ka na sa pagsusugal. Gagawin mo ito para sa akin. Yon ang huli kong sinabi sa kanya. Noong araw na yon, Papa Dudut, sinikap ko talagang makahanap ng trabaho. At sa awa naman ng Diyos, ay nagbunga rin ang paghihirap ko. Pero si Rosa, lalo lumala ang pagsusugal niya. Simula noon ay minabuti ko na. Huwag na lamang siyang bigyan ng pera at ako na lamang ang magbabudget at umutang siya kung kani-kanino para lamang masustentuhan ang bisyo niya hanggang isang gabi. Isang pangyayari na ginawa ni Rosa ang muntik nang maglagay sa amin sa kapahamakan. Mario, patawarin mo ako. Patawarin mo kung nadamay ka pa sa gulong
na pinasok ko. Tila nagsisising wika ni Rosa sa akin. Bakit mo naman ginawa yon? Ang laki ng utang mo. Nang hihinang sabi ko naman sa kanya. Natalo kasi ako sa pustahan. Pero sinabi ko naman sa kanila na babayaran ko yon. Hindi nila dapat ginawa sa iyo yon. Wika niya. Tingnan mo Rosa, tingnan mo yung epekto ng pagsusugal mo. Pati asawa mo ay napahamak. Gusto kong mapagtanto ng asawa ko ang pagkakamaling ginawa niya. Nakita ko namang nagsisisi si Rosa sa lahat ng mga kasalanan niya. Patawarin mo ako Mario, pakiusap. Pagkatapos noon ay umiyak na siya sa harapan ko. Patatawarin kita kung mangangako ka sa akin na ititigil mo na ang pagsusugal mo Rosa. Hihintayin mo pa ba na may magbuwis ng buhay sa ating dalawa kapag hindi ka pa tumigil? Ang sabi ko naman sa kanya, sige Mario, titigil na ako sa pagsusugal. Pangako, patawarin mo na ako. Yun ang binitawan niyang salita na aking paghahawakan. Papa Dudut. Muli kong tinanggap ang pangako ni Rosa na hindi na siya muling magsusugal pa. Samantala, agad namang nahuli ang mga gumawa ng kasamaan sa akin. Yun nga lang. Simula noon ay nakatanggap na kami ng mga pagbabanta sa aming buhay. Kaya nagpasya kaming lumipat na noon ng tirahan sa pag-aakalang makakaiwas na siya. Kaso kapag adik ka na sa bisyo, kahit na ilang beses mong pigilan, ay hindi na magpapapigil. Oo, nasira na naman ang pangako niya sa akin. Naititigil na ang masamang bisyo na yon. At dahil doon, ay lumobo at lumala ang utang namin na nagresulta sa pagdami ng mga naniningil sa amin sa kabilang banda. Sa halip na bayaran ay tinaguan lamang yon ng asawa ko. Kaya nauwi ang lahat ng paniningil sa pagbabanta sa buhay namin Papa Dudut. Doon ako natauhan na hindi ko na dapat ipagpatuloy ang pakikisama kay Rosa kung gusto kong tumahimik ang buhay ko. Kaya isang desisyon ang aking ginawa. Nagpasya na akong mag-impake at magpakalayo-layo na kay Rosa dahil ayaw ko nang madamay sa mga gulong pinapasok niya. Samantala, sinubukan naman akong pigilan ni Rosa noon at halos magmakaawa siya sa akin na huwag ko siyang iwanan. Rosa, akala ko ba magbabago ka na? Akala ko ba titigil ka na sa pagsusugal? Pero close ka. Pero bakit? Ginawa mo na naman to, Rosa. Kailangan pa bang may magbuwis ng buhay para lang tumigil ka na diyan sa bisyo mo? Ang sabi ko noon sa kanya. At tulad ng aking inaasahan, Papa Dudut, ay humingi na naman sa akin ng tawad ang asawa ko. Ilang beses na kitang pinatawad pero paulit-ulit ka pa rin. Sa paggawa mo ng mali, Rosa, pinagbigyan na kita ng maraming beses para baguhin mo. Yang buhay mo, tinulungan na kita. Hindi ba? Nagtiwala pa rin ako sa iyo sa kabila ng lahat. Pero anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat. Ang sabi ko sa kanya, napuno ng hinanakit. Mario, sinubukan ko namang tumigil. Kaso hindi niya na ituloy noon ang kanyang sasabihin. Dahil na rin siguro sa sobrang kahihiyan. Ayaw ko na, Rosa. Pagod na ako. Pagod na ako sa relasyon natin. At saka natatakot na ako sa mga pagbabanta na natatanggap natin dahil sa kagagawan mo. Ito yung gusto kong buhay, Rosa? Hindi. Ayaw ko ng magulong buhay. Pero dahil sa iyo, kaya gumugulo at nanganganib. Ngayon ang buhay natin. Rosa, ikaw ang pumasok sa gulong ito. Kaya ikaw ang tumapos. Huwag mo na akong idamay pa
Yon ang huling desisyon ko. Ubos na kasi ang pasensya ko, Papa Dudut. At narealize ko na hindi na talaga siya magbabago pa. Umiyak lamang noon si Rosa. Ayaw kong gawin ito sa'yo, pero ito lang ang naisip kong paraan para malaman mo kung paano mabuhay nang wala ako. Napapansin ko kasi na malakas ang loob mo na pumasok sa gulo dahil ako ang madalas na sumasalo ng lahat. Pero sa pagkakataong ito, ikaw na lang ang mag-isa para matuto ka na. Paliwanag ko sa kanya. Baka kasi sa paglayo ko, doon mo mapagtanto yung mga pagkakamali mo. Pagkatapos noon ay tuluyan na kaming nagkahiwalay at wala na akong intensyon na pangbalikan siya. Pero Papa Dudut, aaminin kong mahal ko pa rin si Rosa hanggang ngayon, pero iniwan ko na siya sa gitna ng problema. Tama ba ang ginawa ko? Tama na iniwan ko siya sa ere? Ano po bang may papayo ninyo sa akin? Babalikan ko pa ba ang asawa ko? At paano ko mapapatigil si Rosa sa kanyang bisyo? Papa Dudut, sana'y matulungan niyo po ako muli. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking liham. At sana'y may upload po ninyo ito at makakuha ng tugon mula sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya Horror YouTube channel. At ganoon din po sa Gianna Vlogs. Nakakaaliw po kasi kayo panoorin kasama ng inyong pamilya. Lubos na nagpapasalamat, Mario. Tama lang ang naging desisyon mo. Nahiwalayan na si Rosa dahil kahit na ilang beses mo na siyang binigyan ng chance na magbago, ay hindi niya yon pinahalagahan. Kahit na mahal mo siya, kung nakita mong wala siyang pagbabago at kung palaging nilalagay ka niya sa gulo, problema at sa alanganin, marapat lang na hiwalayan mo na siya. You deserve a better life. Deserve mong mabuhay ng payapa. Hindi ka mahal ni Rosa dahil kung talagang mahal ka niya at mahalaga ka sa buhay niya, ay iingatan ka niya at hindi ka niya ilalagay sa panganib o kapahamakan. Hindi pa naman huli ang lahat para sa iyo, Mario. Makakahanap ka pa ng ibang babaeng mas deserving sa pagmamahal mo. At subukan mo nang mag-move on dahil deserve mo ang maging masaya